Mapagpalang araw, kaibigan. Happy Lord's Day! Dito tayo ngayon sa tahanan ni Ate Ason. At ako naman, nandito ako upang magbasa ng Biblia, magdala ng mabuting balita. Alam niyo yung lahat ng tao may problema. Maganda yung nare-refresh tayo patungkol sa turo at aral ng Panginoon Diyos sa Biblia. Kasi, ang problema nandyan lang yan. Yung salita ng Diyos, kung may pumunta na para mag-offer sa iyo, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na makapag-ibig. Ganun lang po kasimple yan. Sabi ng iba, hey, busy ako, may ginagawa ako. Sabi ko minsan, pagkatapos natin mag-Bible study, bahala na kayong gumawa ng gumawa. Di ba? Isa lang ako madana, ayaw niyo pa ako kumisan. Kumisan talagang ganyan ang buhay. Pagka may problema ang tao, sabi niya, ipapasok sa akin yan. Wala naman tayong magagawa. Bago tayo papalahot sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia, tayo muna manahalin. By the way, ako nga po si Brother Manny Bautis, siya naman si yan. O sino ang lolo natin sa Biblia? Si Juan Bautista. Meron kayo natutunan ha. Pag Bautista family kayo, ang lolo nyo si Juan Bautista. Okay, mag-prayer mo na. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat ng salita. Samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Ang salita mo ay liwanag sa aming darahanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, basahin ko sa Old Testament, meron kong Old Testament kasi ito hawak ko, New Testament ko. Ang salita ng Diyos, ang sabi rito, 119. Alam niyo po, kung hindi niyo alam, ang ating bansa po ngayon ay nababalot ng kadiliman. Sa kabila ng pagpupursige ng presidente, na malunasan ng problema, yung mga involved naman sa malaking problema, nasa kabila nagpapagat-pagat sila. At gumagawa silang gulo. Kaya tayong mga nasa ilalim, mga sibilyan, tayo yung mga naiipit, ganun lang kasimple. Dito po sa libro ng Salmo o Awit, 119:105, ganito nakasulat. Ang salita nyo ay gabay at patnubay sa akin darahanan. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, kaibigan, meron kang liwanag o ikaw mismo liliwanag. Tignan nyo po, kaya sinabi ko po, ang ating bansa nababalot ng kadiliman. Isipin niyo po okay na tumatakbo ng gobyerno. Sa bagay, kung inyong maalala, di ba nanalo si Bongbong Marcos at saka si Sara kasi magkasama sila bilang Pangulo at ikalawang Pangulo. Aba, hindi pa nagtatagal sa upuan si Marcos Nirarally na ni Digong. Nasa Pilipinas si Digong no. Gusto niyang agawin yung seat of power ng Malacanang. Maisog dito, maisog doon, mausog doon. Di ba ginawa niya yan? At pagkatapos sinira niya pa si Bongbong na adik, tumitira ng droga. Kaya sinabi niya sa live, sa video, sa mainstream, meron tayong Pangulong Bangag. Isipin niyo po yan. Hindi pa sila nagtatagal nakaupo sa Malacanang, gusto na nila palayasin si Marcos. At gusto nila silang maupo. Yun pala, sa pamamagitan ni Marcos na presidente, nabulgar lahat sa panahon ni Duterte yung mga anomalies sa panahon ni Bongbong. At ngayon, yung nagpapadilim ngayon sa ating bansa, kaibigan, wala tayong political color, huwag kayong magagalit.
Di ba? Flood control. O sino bang involved dyan? Magkapatid na bilyar. O, di ba meron silang issue sa tubig? Yung prime water nila? Naniningil sila, pero lumalabas sa tubig, marumi. O, kumikita sila, pero ang tao nagre-reklamo. O, Hindi ko nga alam. Magreklamo rin. yung prime water. Hindi na nga ang tubig. Kaso, O, nawawala naman sa pagkatapos, involved pa sila sa flood control. Si Jingoy, naalala nyo nung araw? Naalala nyo yung CDF nung araw, si Jingoy? Kasama niya si Bong Revilla, si Enrile. Doon sa mga fertilizer scam. Hindi ba nakulong sila noon? Ang bumabatikos noon, si Cayetano. Ang bumabatikos si Cayetano, kina Jingoy noon. Di ba ano pa sabi ni Jingoy noon? Pahawak-hawak ka pa ng Biblia. Sabi niya ganyan, binabanatan niya si Cayetano. Di ba nakulong sila? Oh. Pero nung mapo si Duterte, pinalaya sila. Oh. Involved sila sa fertilizer scam noon, ni Napoles. Oh, di ba? Ngayon, si Alan Cayetano bilang SP Senate President, ang kakampi niya si Jingoy ngayon. Kita nyo? Kung noon magkalaban, pero ngayon magkakampi. Anong ginawa nila? Ayun, inarbor nila yung criminal na si Bato. Merong warrant of arrest kaya criminal siya. Anong tawag sa kanya? International Fugitive. Kasi international ang ICC. Imbis na ibigay nila sa batas, aba, hindi nyo pwede pakialaman. Nasa may sesyon kami. At binigyan nila ng protective custody. Ngayon, pinatakas nila. Isipin nyo yan. katulad kasi ano eh. Oh, si Revilla, Padilla. Silang nakita, lumabas. Oh, sino yung sergeant na siyang Senado? Si Aplaska. Kaya pati si Kaklase ni? Villa, i-investigate. Kaklase nila yan, mista ni Bato. Kaya nakalabas sila na walang abirya. Pinakita sa social media eh. Lumabas, walang bot. Saan ka naman nakakita eh? Wanted. Oh, nakalabas na walang abirya. At meron pang escort na pulis. Yung Pasig pulis. Sabi ng Pasig, hindi po ako escort. Hindi ka pala escort, hindi dapat dinarakan mo yung sasakyan nila Bato. Sana sinabi mo, pulis ako. Balik kayo ron. Ginamit mo yung authority mo bilang pulis. Hindi eh. Sinasabi, hindi po ako escort. Sino maniniwala dyan? Ano sabi ni Cayetano? Paluhod-luhod pa siya. Padasal-dasal pa. Oh. Kung talagang matino kayo, dapat hindi nyo kinanlong ang kriminal. Ang kinawawa ninyo, hindi lang sa amin eh. Yung biktima na lang, pamilya. O di ba may mga datos sa PNP na panahon ni Bato? Yung mga pinagpapatay nila ni matandang Duterte. Ilan na nakalagay sa datos ng PNP? 30,000 million. Isipin nyo, ang pinatay nyong tao, pinatay nilang tao, pagkatapos kakanlungin nyo, ayaw nyo man lang sa pahipo. Kahit kailan, hindi natin palud-lud ka, padasal-dasal ka pa sa Senado. Ano yan? Kung totoong yung salita ng Diyos meron sa inyo, pwede sana meron liwanag sa inyo. Hindi eh. Puro kadiliman. Nagsalita si Joel Villanueva. Sino si Joel Villanueva? Jesus is Lord Church. Founder si Brother Reddy. Ano bang trabaho ni Brother Reddy? Party list ng ng Sibak.
Ano yung sibak? Laban sa korupsyon. Pero nakita nyo ba lumabas yan at magsalita? Wala. Yung anak niya nga, ano sabi ng anak niya nung binabatikos na siya? Wala nga kundi, alam na district engineer siya sa Bulacan, sabi niya. Nung mamigay siya ng yakap, aba pinakilala niya si District Engineer Hernandez. Wala siyang kakilala. O hindi ba nagsisinungaling yan? Ano sinungaling sa Biblia? 1:8:44. Anak ni Satanas. Naturingan nasa simbahan sila. Pero nagsisinungaling sila. At ginagamit yung Senado parang simbahan. Grabe ang Villanueva family nito. O, si Binoy naman. Muslim daw siya. Nung araw, sabi ni Walid Carbonell, Muslim din yun eh. Hindi naman totoong Muslim niya. Sabi niya, minumura pa kasi si Binoy eh, si Boy Sile. Minumura ni Waldi. Oh. Hindi naman totoong Muslim niya. Sabi niya, Muslim-Musliman lang yan eh. Oh. Tingnan niyo yung mga Facebook niya, ni Carbonell. Ako napapanood ko yun eh. Minumura niya, inamon niya si Duterte, bari lang tayo, sabi niya kay Duterte. Inamon niya si Baste, bari lang tayo. Aba, nung nagrally ang mga Duterte, nandun na. Nasa Duterte na. Kaya galit ang mga tao sa kanya. Sabi ng mga tao doon, na sa Marcos sila, nung araw, galit na galit ka sa mga Duterte, inamon mo pa ka sila ng barilan. Ngayon, nandito ka sa rally nila. Hindi makapagsalita si Walid Carbonell eh. Hindi niya sukat akalain, alam nila yung pinagagawa niya. Oh, yan ngayon. Kaya kung minsan alam niyo po yung tao, o yan, may reliyon yan. May sino pa? Si Jinggoy. Katoliko. Oh, anong sabi niya? Itago niyo yung mga CCTV? Aba, dapat ang gawin niya, isurrender nyo ang CCTV sa otoridad. Hindi niyo tatago. Eh bakit? Eh makikita lahat ng galaw eh. Kapag matago mo na, hindi mo nilitaw yung mga CCTV. Oh, yan ba? O sino pang isa? Si Cayetano, born again yan. Meron pa siyang hawak na Biblia. Sino pa ba Marcoleta, isang iglesia ni Cristo. Tinanlong niya rin si Bato. Yakap-yakap niya pa si Bato. Sabi nila sa NBA, under custody namin. Sabi ng NBA, pag under custody mo, pag kailangan namin siya, ibibigay mo. Eh bago matapos yung 72 hours na binigay ng Korte Suprema, pinagko-comment ang Department of Justice at si Bato. Antimano, sabi ni Bato, tara, lakas na tayo nito dahil pag natapos yung 72, sigurado ma-arresto na ako. Eh, lumayas. Eh, ngayon, nasaan siya? Hindi natin alam. Kaya ang bansa natin ngayon, pinagdidilim ni Satanas. Ewan ko, kung bukas, araw ng Lunes bukas eh, kung magkakaroon ng pagbabago sa Senado. Kasi, nai-transmit na yung impeachment ni Sara. Si Sara na-impeach na sa Kongreso. Tandaan niyo po yan. Na-impeach na siya sa Kongreso. Kung mo yung Senado, ang court sa impeachment, magsisimula ngayon sila sa Lunes. Ang problema sa Lunes, may niluluto din na tatanggalin ulit si Cayetano. Ewan ko kung natanggal na. Parang ibabalik nila si Subirio at saka si Soto. Kasi alam niyo po, pag napalitan ng Senado, lahat ng involved sa korupsyon. Alam niyo ba si Loren Ligada, si Butterfly? 1 billion ang kanyang, sipin niyo? Nabuking yun. Noong in-interview yung anak niya, si Libis, sa Congressman siya ng Batangas. Kung ang nanay mo, magkano naman? Pinipilit siya. Sabi niya, nung una, maliit lang. Kanya nanonood ako eh.
kinalaunan, talaga hindi siya makakaiwas. Inamin niya, 1 billion. 1 billion. Isipin nyo, itong mga nagkakampi-kampihan, ito yung may mga kasong hinaharap. Nagtulong-tulong sila. Sino yan? Mga aliporas ni Sara. Si Sara naman ang kanilang prinsesa. Si Piatos, si Lustay. Nakita nyo ba siya kumatay ng hirig? Hindi. Aba nag-hirig nga, nandun nga sa isang wall, nakakaya. Kaya sabi ng mga ibang senador, na past senador, nakakaya ang Senado ng Pilipinas. Kanlungan ng kriminal. Kaya kayo, pag naging kriminal kayo, ang gawin nyo, takbo kayo na Senado Ang isa lang ang dahilan nyo. Kung si Bato, kinanlong nyo, di kanlungin nyo kami. Gawin nyo. Kung ano sasabihin nila. Yun ang nangyari. Anong sabi ng Biblia? Alam nyo po, sabi ni Jesus kay Pablo, basahin natin Nung araw, nung i-appoint niya si Pablo bilang apostol, merong ganitong mababasa sa chapter 26 ng Gawa. Simulan ko po sa 12, Sabi ni Pablo, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghalian tapat kami naglalakbay, nakita ko po Haring Agripa ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maniningpak ay sa araw, nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami pong lahat ay napasabasog sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong iyan para kang sumisikad sa tulis. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin, magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil. Okay, Hudyo at Hentil, tao yan, na pagsusubuan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Nung araw pa po, meron na palang mga ganyang klaseng tao na mismo Panginoong Yesu ang may nagsabi na itong mga taong ito, itong mga Hudyo at mga Hentil, pag susuguin si Pablo sa kanila. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Susuguin kita sa mga taong iyon. Anong gagawin ni Pablo? Imulat ang kanilang mga mata. Ano yun? Bulag ba sila? Hindi sila bulag, nakakakita sila. Pero spiritual blind po sila. Kahit na nakikita na po nila yung tama, ayaw nilang sundin yung tama. Kagaya ni Cayetano. Nung makuha nila ang posisyon ng Senado, abogado siya, born again pa siya, alam naman niya yung ginagawa niya. At isa pa, yung palang batas ng Crimes Against Humanity, sila pala yung nagpasa sa panahon nila. Ella Enrile, Dick Gordon, Miriam Santiago, si Subiri, isa sa mga pumirma, si Cayetano, isa sa mga pumirma, si Lito Lapid, isa sa mga pumirma. Kaya merong isang abogado na nagsasabi, si Cayetano, kinakalaban niya ang sarili niya. Cayetano versus Cayetano. Isipin niyo, pinasa niyo yung batas, hindi niyo ginalang yung batas na pinasa niyo. Manapa, kinukontra niyo pa yung batas. Samantalang yung pinirman yung batas, 1851, na sino man ang may krimen, kasalanan,
na binigyan ng warrant of arrest ng International Court. Ang trabaho lang ng gobyerno ng Pilipinas, ibalik sa kanila. Idalin yung nasasakdal. Oh. Imbis na dalhin nyo yung nasasakdal dahil sa Netherlands, si Bato, kinanlong nyo. Pagkatapos, pinatakas nyo. Anong sabi mo kay Tano? Sumisigaw ka pa. Kagaya ng kapatid mo, si Pia, abogado rin pala yan. Para kayong hindi abogado. Ang Senado ay under attack. Sino umatak sa inyo? Walang umatake sa Senado. Kayo mismo ang nagbabaril doon sa salamin at pintuan ng nakaharap sa GSIS. Pero ang sabi nyo, sabi ng inyong kakutsaba, siya Plaza, na misa ni Bato sa PMA, na retiradong 3-star general ng pulis, nagbarilan, sabi niya. Kung talaga nagbarilan, di sana mayroong patay. Sa dami ng, ilan ba yung islag na napulot nila, nasa 30 yata yung na-islag, di ibig sabihin, 30 putok. Wala naman namatay eh. Para kayong gumawa ng pelikula, Robin Padilla, Jinggoy, para kayong nasa pelikula, kunwari may barilan para mga napapanood namin sa TV live eh. O ano, meron ba tinamaan? Wala. Kasi wala naman kayo talagang binaril na tao. Ang binaril nyo, yung salamin. Kaya ang bansang Pilipinas ngayon ay pinagdidiliman. O tuloy natin yung kay Jesus kay Pablo. Itong binabasa ko po, gawa 26:18 26:12 hanggang 18 lang. Ano? Yung 18, anong sabi ni Jesus kay Pablo? Susugurin kita sa mga taong yon. Para saan? Upang imulat ang kanilang mga mata. Pero hindi sila bulag ha. Spiritual blindness sila. Bulag sila sa espiritu. Ganyan din kayo. Bulag kayo sa espiritu. Peter Cayetano, Alan Kay, 10K, Caldero. Oh. Ang kanilang mga mata upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, mula sa Diyos sa kapangyarihan ni Satanas. Nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ni Satanas. Kasi yung masama, yun ang ginagawa nyo. Kinakanlong nyo sa kriminal. Ikaw JBS ito. Ikaw may hawak ng committee nito. Magbuot ng November last year. Hindi na pumapasok si Bato, hindi ka mang gumagalaw, ang kapal ng mukha mo. Isa kang hinutil. Naalala ko yung sinabi mo nung araw, nung na-impit siyang tatay mo, natanggal sa Malacanang eh. O anong sabi mo? Ang tatay ko parang si Kristo. Aba, ilalig tulad pag kay Kristo, magnanakaw yung tatay mo. Sugaron. Kaya nga siya natanggal sa pagiging presidente eh. Sino nagbulgar? Kaibigan niya, hindi sino yon? Si Simpson. At si Simpson naman, involved na naman, yung kanyang gamit, yun ang ginagamit nila tumakas, ni Bato at ni Padilla. Alam niyo po, itong mga kampo ni Satanas, sila po yung nagpapadilim ng ating kinabukasan, kaibigan. Matino na sana ang Senado sa pamumuno ni Soto. Pero pilit nilang. Kasi po, yung impeachment, kasi sila yung mag-i-impeach kay Sara. Siyempre, kung mo 13 sila, alipores ni Sara, si Sara kanilang reyna, natural, hindi nila pagagalaw yan. Kaya pinilit nilang agawin ang kapangyarihan kay Soto. At nagtagumpay naman sila. Hindi, gumawa pala sila ng senaryo. Parang shooting sa pelikula, kunwari may barilan. Wala namang casualty. O napanood ko yung interview ni Mel kay Blasca. Kanda-hutal-hutal siya Blasca eh. O ano sabi ni Boying Rimulya ng ombudsman? Sinuspende na ngayon. Kapon, simula kapon, 6 na buwan, wala sweldo. Anong sabi ni Rimulya? Bakit? Mataas ka pa ba sa otoridad? Guardia ka lang. O
retirado kang pulis pero ang trabaho mo ngayon, hindi ka na pulis. Gwardiya ka na lang. Nagkataon, di ka lang ang epe. Mas mataas ka pa ba sa mga otoridad? Sabi ni Boying Rimulya. Isipin mo, kayo ang unang nagpaputok namin ninyo eh. Isipin nyo, under attack daw. Hoy, huwag niyong paglulukoyin yung taong bayan, mulat ng mga mata niyo. Mulat na kami sa katotohanan sa inyong mga panggagahasa. Sa katotohanan, Peter Cayetano, 10K, Caldero. Sayang. Sayang yung sinusweldo sa inyo ng mga taxpayer. Isa ako sa mga taxpayer, kaibigan. At the age of 20, nag-employed na po ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Sweldo ko, may buwis. Komisyon ko, may buwis. Christmas bonus ko, may buwis. Lahat na lang tinatax eh. Kaya kami mga taxpayer ang nagpapalamon sa inyo at sa inyong mga pamilya. Imbis na kami at pagtanggol ninyo, ang pinagtatanggol ninyo, yung pamilyang Duterte ng Davao na magnanakaw at mamamatay tao. O, hindi ba totoo? Inamin niya sa video. Pinalabas yung video. Ano sabi ni Duterte? Oo, nagnakaw ako nung araw, pero ubus na. Magnanakaw ba o hindi? Sa anong tanong ni Pastor Benny Abante? Pangulo, nirerespeto niya eh. Ilan na ba pinatay mo? Siguro mga 7 pinatay ko, hindi mamamatay tao. Doon kayo, yun ang kinakampihan nyo, yung isang pamilya lang. Yung Duterte family. Bakit? Isipin nyo, sa isang taon, naging bilyonaryo yung abogado ni Duterte, si Nicholas Kaufman. Naging bilyonaryo. Isang taon lang. 150 million kada taon. Ay kada buwan ang binabayaran ni Duterte. Kaya kung wala na yung nilakan niya, saan sila kumukuha ng pambayad? Mag-isip kayo, saan sila kumukuha ng pambayad? Ng presidente si Baste, si Duterte, si Baste, 51 million. Ay bilyon na nakuha niya. Yung anak niya, 53 billion. Nasaan? Anong napatayo nila? Wala. Kaya sabi ng mga taga Davao, Pulong, nasaan yung pinagawa mo? Di ba umugong yung balita na maraming negosyo kayong binuksan? Lahat yan na, alam nyo, hindi, sa panahon natin ngayon ng technology, napaka-advanced technology, ultimo utok mo, alam nila kung kailan ka umutok. Ganyan na po ang technology ngayon. At salamat sa Diyos, nagkaroon ng technology. Sana wag naman gamitin sa masama. Gamitin natin sa mabuti ang technology. Maganda yun. Pero yung iba ginagawa sa masama. Bakit? Yan daming ang scammer eh. Dahil sa technology, dahil lumitaw. Pati ako, ini-scam nung araw eh. Pero iba ang ano ko, pag may pumapasok na scam, sila yung, sabi ko, maglatag kayo ng pera kako. Imbis na ako maglatag, sila hinihingan ko pera. Di lumalaya sila. Ganun lang po ang technique ko. Kaya magdasal lang po tayo, nawa, kabagan ng Diyos ang Pilipinas. Kasi po, nababalt ng kadiliman ngayon. Okay, panguli. Ang sabi ni Juan, ganito ang sinasabi ni Juan. Sa unang Juan 5:19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Unang Juan 5:19. Anong nakita ni Juan? Buong mundo. Kung Pilipinas ba nasa mundo? Opo. Kaya tayo nababalt ng kadiliman ng mga kalokohan ng mga tauhan ni Duterte.
Salamat, Panginoon Diyos. Tinuruan mo kami, niliwanag mo sa amin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming paligid at ang connection ng Biblia. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga manonood ng video nito, wala tayong political color. Wala akong pinapanigang politika. Pag bumoboto ako, inuuri ko po lahat ng gusto kong iboto. Sayang naman ang binigay na isip ng Diyos. Hindi ako kagaya ng mga DDS kahit magnanakaw. Hindi ako kagaya ng Iglesia ni Cristo kahit magnanakaw. Kahit yung boboto natin. Kahit mamamatay tao, kahit yung boboto natin. Diba? Iglesia ni Cristo. Diba totoo yan? Sige po, God bless us all. Bye.